Po yung lingkod, Ray Sampang, and of course, kasama pa rin natin. Aris Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas. At ito na po ang ating segmentong Pinoy Ako. Pinoy Ako! Tampok ang natatanging kaling at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Po sa ating segmentong Pinoy Ako, makakasama po natin ang featured Filipino natin para dito sa ating segmentong Pinoy Ako. Walang iba kundi si Ginoong Virgilio G. Quizon. Magandang araw po, Ginoong Quizon. Si Ray Sampang po ito at si Aris Gutierrez para sa programang Bridges on Air. Magandang tanghali po sa ating lahat. Thank you very much. Magandang tanghali po, sir. Tayo po ay nagkasama sa NUJP, kung maalala ninyo. Oo, kalalo pa kita, Mr. Aris. So. Ayan, okay. So, what a small world, ano? Dito pa rin kayo ulit magkikita sa programang Bridges on Air, Mr. Quizon. Okay. So, Ares, ito pa lang si Ginoong Virgilio G. Quizon is a very remarkable person. Lalong-lalo na pag ang contribution pag-uusapan natin para sa mga overseas Filipino workers, ating Filipino community, lalo na sa Germany. Aktibong-aktibo siya. Kilala yan si Sir Quizon sa Germany. Kasi yung taong matyaga na pagbuklod-buklo rin yung mga iba't ibang mga kababayan sektor natin doon. At alam mong talagang nasa puso niya na makatulong, makaharap, maka-interact ng mga tao. Nakwento sa akin yan nung isang kaibigan din na journalist doon na si Jessica Domingo, dating reporter dito na nandun na sa Germany. Marami siyang nasabing maganda tungkol kay Ginoong Quizon. Okay. Iyan. Well, Ginoong Quizon, kayo pala ang founder kayo ng Filipino community, yung tinatawag na barangay sa Alemanya. Meron ding barangay sa Europa. Meron din kayong pinangunahan na Association Lending Assistance in Exigencies at Home o yung ALAE at marami pang iba. So, Mr. Quizon, matanong ko lang, what drives you? Anong pumasok sa isip nyo at ginawa nyo itong pagbuo ng mga Filipino communities na ito sa Germany? Kasi nung una po kami dumating sa Germany, hindi po tayo kilala sa Filipino. So, nagpundar ako ng asosasyon para itakilala ating kultura sa mga Aleman. Para mas maintindihan nila kami, kung malalaman nila kung sino tayo, mas madali po ang komunikasyon. Kaya po nagsimula po yan ng barangay sa Alemanya. At saka yung barangay sa Europa, barangay sa Alemanya is 1984, barangay sa Europa is 1987. Pinagsama-sama ko po yung apat na bansa. Na lahat ng association magkaroon kami ng coordination para mas madaling makatulong, lalong-lalo na sa mga naglalakbay nating mga mga alagad ng sining. Yun po yun. Pero sir, tapos hindi ba kayo nahirapan kasi syempre iba yung lengguwahe doon So paano po ninyo naitawid yan? Kasi yung po ng pagdating ko doon, nag-aral po ako ng German. So, mas pinakamadali po namang gawin na isang migrant worker is mag-aral ka ng salita nila para magkaintindihan tayo. Tapos, pinag-aralan ko ang batas nila para alam namin kung alin ba ang dapat na namin gawin pag nandun kami. Sa pag-organize po ng mga Filipino communities na ito, anong mga naging challenges ninyo? Sa simula po, siyempre yung pagsasama-sama dahil almost 99.9% yung mga nurses. So, yung mga nurses po, before kami po is may mga trabaho ng Saturday, Sunday. At every 14 days lang kami nagkaka-free Saturday, Sunday. Kaya yung po ako naging una. Pero nung magtagal naman po is nagawa ng paraan na kami magkasama-sama, makapagawa kami ng mga event na malalaki para ma-introduce yung kultura at sining natin. Ayun. When we say introduce yung ating kultura at sining sa Germany, paano nyo po ginawa yun? May mga activities po ba kayong isinagawa kasama nitong mga Filipino communities na binuo po ninyo? Yung 1985 po,
gawa ko ng 2 days Pistang Pilipino na nagpagadala ako ng mga kawayan para makagawa tayong bahay kubo. Wow. At Ganun. naglirik yun sa harap. Yun the very first time. Then may mga sayaw tayong mga pinalabas. At ang highlight niya is yung Santa Cruzan, yung ating faith. So at least unti-unti nilang naiintindihan ang ating kultura. Kasama na rin po yung pagluluto ng mga kakanin natin para malaman nila kung anong kinakain natin. Ayun. Na marami naman nagustuhan nila. Sir, matanong ko lang, bago po kayo pumunta ng Germany, ano po yung ginagawa nyo dito? Ano pong naging trabaho nyo? Anong pinagkakaabalahan nyo dito sa Pilipinas? Nung ako po ay nandito pa, naging youth worker po ako ng DSWD. Under youth po. Nung araw na yon, then student leader. At gumagawa din po kami dito ng mga pagtulong sa iba't ibang komunidad nung araw na yon. O yun pala. That was Kasi the po yung- 60s. Yung profile po ninyo, marami rin po kayong ginawa dyan sa Germany na yung pagbubuo ng choir. Oo. So, meron po kayong musical inclination talaga? O Hindi naman po, na-develop hindi nyo po kami nagbuo ng choir. Yung pong mga choir na galing Pilipinas ay tinutulungan po natin na makapagkonsyerto dinadala nyo dyan. para hindi sila mahirapan sa hosting, Oo. para mayroon na rin pong venue. Dahil mahalaga din sa atin yung paglalakad ng ating mga sining at malaman nila na may mga choir din na nanggagaling sa Pilipinas at saka mga dancers. Ayun, ganun pala. Pero bukod dito, Ares, ito pa lang si Mr. Quezon, meron din siyang binuo na Association Lending Assistance in Exigencies at Home o yung ALAE. At tungkol saan po itong ALAE na ito na binuo ninyo? Noong 1994 nga po, binuo ko yung barangay sa Alemanya. Ang barangay sa Alemanya, naging trabaho po namin para kultura at sining, para may pakilala. So, noong 1995, binuo ko yung ALAE, Association Lending Assistance. Okay. And exigencies para in the Philippines, mga Alright. nagpapaarap din kami sa mga batang World Vision. Nag-donate din po kami ng 30 hydraulic beds Wow. at 30 hydraulic chairs sa San Jose Regional Hospital sa Antique. So yung aming Build Philippines po yung sunod namin naging project. Yun. Pero sa tagal po nyo sa Hungary at sa tagal po nyo pinamunuan itong mga Filipino communities na ito, ano po yung mga usually na nagiging problema ng ating mga kapwa Pilipino living and working in Hungary na lumalapit sa inyo? Sa Germany po, hindi po sa Hungary. I'm sorry. Germany. Well, may mga konti din naman pong problema. Yung problema halimbawa ng ating mga non-documented, meron din pong gano'n na mayroon pong nahuhuli, nakukulong. So, dinadalo po natin sila kasama ang Philippine Consulate or Philippine Embassy. Nagdadala ng konting pinil babasahin para hindi naman sila masyadong mainip habang hindi sila na-deport. So, at saka yung mga batas po ng German ay sa aming mga meeting, akin pong ipinakikilala sa kanila kung anong dapat naming igalang pag nandoon kami, ang kanilang kultura at saka sining din. Ayun. Pioneering yung mga ginagawa niya, Kuya Ray. Oo. Kasi actually, trabaho ng gobyerno. Trabaho ng gobyerno, embahada yun eh. Pero ito nagawa ni Sir yan sa initiative lang nila pinagtulong-tulungan nila Pero nung sinasagawa niyo po yung mga gawain ninyo, Ginoong Quezon, nakikipag-ugnayan din po ba sa inyo ang DFA o ang ating Consulate General o maging ang Commission on Filipinos Overseas? Yeah, before we have wala tayong Commission Filipino Overseas, pero I work together always with the Philippine embassies.
Lagi pong kasama sila at lagi po naman nagko-cooperate sila. Before kasi, wala pa tayong doon na yung tutulungan mo talaga yung mga nakakulong, yung padadalhan mo ng abogado. Wala pa sa ako natin yun dahil ang trabaho lang talaga ng embassy before is a bilateral agreement. Yes. At saka ang pinaka bonus is mag-passporting sila para hindi na magpalit ng passport sa Pilipinas yung mga nagtatrabaho doon. Consular services lang pero talaga. pag pumunta naman po kayo is nakakatulong sila hanggat kaya nila, hanggat abot ng kapangyarihan nila. Alright. Sa ngayon po, ano pong pinagkakaabalahan nyo ngayon? Ako po ngayon ay nasa sining noong 2021 po, yung KUNS or Kapatiran o Ugnayan ng Natatanging Sining at Talentong Pilipino ay nagkaroon din po ng Presidential Award from Pangulong Duterte. So ako po ay nagdadala ng mga pintor natin sa Europe at ini-exhibit ko po sila doon para mas marami silang matutuhan at matutuhan din nila ang kultura ng ibang bansa. Nagbibigay po din ako ng free lecture dito dahil may ipinatayo akong Kunst House or Art House in English. Wow. Na libre po dito ang turo. At may mga art residency din po dito, mga art group na giving them free board and lodging during the residencies para lang po may gumaling na Pilipino sa sining visual. Ayun. Alam mo, Kuya Ray, yung ginagawa ni Sir Quezon, parang yung ginagawa ni Jose Rizal. Di ba nagpunta rin ng Germany? Oo nga. Oh. Hindi kaya reincarnation na ito? Oo nga, hindi kaya. Pero sa ngayon, nandito po kayo sa Pilipinas. Andito pa ako sa Batangas City ngayon. Ayun, Kaya nga, Batangas. Alae Kaya pala Alae. Couple of months. Nako, sarap ng ano dyan, ha? Kapeng barako. Oo. Kalumi. Bulalo. At saka lomi, bulalo. Yan. Yan, tuloy. Caldereta. Nakakatinginan kami ni Ares, eh. Ginoong Quezon. Pag pinag-uusapan yung lomi, kapeng barako, at saka maraming delicacy, maraming ano dyan. Maraming masarap sa Batangas. Oo. So, nandiyan kayo. Pasyala po kayo dito. So, nasa Batangas po kayo. Pero, ang napagalaman namin ni Ares, meron kayong ginagawang parang coffee table book. Tapos na po ba yon? Yung coffee table book po naman is sa iba't iba pong kanyon, iba't iba publication na sila ang nagpo-produce. So, nagre-recommend na lang po ako ng mga artists para sa coffee table book. Pero, marami na po yun natapos sa coffee table book. Pero merong ikang award na natanggap itong si Ginong Quezon sa kaalaman ng ating mga kababayan, Ares. Ang Banaag Award. Yan. Natanggap ni Ang daming award kung isa-isahin natin Pero unahin natin yung Banaag Award. Okay? So, yung Banaag Award po, para saan po yung Banaag Award, Ginong Quezon? Yung po ay pagtulong, that was 2004, yung pagtulong po sa mga communities in the Philippines at pag-promote po ng sining at kulturang Pilipino sa buong Europa. Yun. Okay. At bukod dyan, sabi ko nga, napakahaba ng listahan, Ares, yung sa mga nakikinig at nanonood sa atin, napakahaba ng listahan ng natanggap na awards ni Ginong Quezon. Pero, itong isa, ito yung tinatawag na Papio Award, yung Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Ayan. So, nung natanggap po nyo ito, ano pong naging kahulugan nito sa inyo? Itong Papio Award nito, Ginoong Quezon. Siyempre, nagpapasalamat po ako sa recognition, pero sa akin po kasi, pag nakatanggap kayo ng award, hindi nang katapusan. Ang nangyayari, yun ang simula para lalo kayong gumawa uli at tumulong uli. So, yun ang motivator. Para patunayan nyo na you are worth of receiving such award. So, hindi natatapos doon. Oo. So, kinakailangan mo pang gumawa na mas maganda pa, mas malawak pa. Nito nga po mga last weeks nagpa-fundraising kami para sa aming mga kapatid sa
sa NUJP sa napinsala po sa Cebu. So, tumulong din po kami diyan. Wow. Saka, ang napansin ko, no, Kuya Ray, yung Batanggenyo si Sir. Pero yung mga tinulungan niya, San Jose Antique, Yes, Cebu. saan hindi namimili ng basta Pilipino. Yun ang importante. Oh, maski sa abroad ka, di ba? Oo, tapos. Oo. So, sa inyo walang ano, naman wala. po kayo, basta dahil tayo din lang magtutulungan Mas sa akin po naman, mas magaling ang tumulong kaysa kami ang tulungan. Tama. Yun, wow, talaga naman ano. Sabi nga ano, it's better to give than to receive, di ba? Parang ganun. Anyway, so sa Saka nakikita po niyo, lagi ko po sinasabi na helping people in needs is a responsibility of everybody. But it remains a personal choice. Magaling. yan, So, tama naman. wala sa inyo na po yung kung tutulong o hindi. Okay. Pero sa ngayon sa puntong ito, Ginoong Quezon, tuloy na kasama natin si Ares from CFO. Pero sa tingin po ba ninyo mas mapapalawak po ba ninyo yung inyong mga adhikain, programa both here and abroad kung talagang papalarin ulit sa tulong ng Commission on Filipinos Overseas? Malaking bagay po yun, lalo na sa ginagawa before na ugnayan para maintindihan ng mga tao kung ano talaga ang ginagawa ng CFO. Kasi may mga link appeal program ng CFO na during the Yolanda typhoon, ang ALAE ay nag-donate ng 1 million para sa kooperatiba ng isang nasalanta doon. Teka. Tama ba yung narinig ko? 1 million? 1 million po? 1 million po. Pesos Wow. po yan. That was, 2013. Benchmark. Kasi nung mag-Yolanda po, may nagka-project ang CFO na ako'y sumamang observer. So, nakarating kami sa Pastrana at saka sa Palo Leyte. And Palo Leyte, nakita ko na organize sila at sinabi ko doon sa mga opisyalis ng barangay na magtayo kayo ng kooperatiba, patutulungan ko kayo sa CFO para makapagtayo at pag kayo nakapagtayo, bibigyan namin kayo ng 1 million. Wow. So, after 7 to 8 months, binigyan po namin sila ng 1 million para sa kooperatiba. Ibig sabihin sa kanila, 900,000 at iniwan po namin sa CFO 100,000 para sa administrative naman na pag kami dadalaw o ang CFO dadalawin ko anong nangyayari sa kooperatiba, hindi na kukuha sa gobyerno ng pamasahe. Ano pa bang hindi nagawa nitong si Ginoong Quezon, no? Pero anyway, One-stop shop. One-stop shop. May medical, may financial, may promotion ng cultural and traditional. May mga mental Ang dami, may mental health programs pa pala kayo, di ba? Meron din. Sa NUJP din, kasi akong nagtayo po ng NUJP Europe. Ako ang founder niyan. Tapos naging director ako for 4 years, nakasama ko si Mr. Aris doon, yung panahong yon. At tulong lang po kahit sa mga kasama namin na mga journalist at mga sining visual. Tuwing may kalamidad, pinipilit po namin tumulong through our paintings para makatulong naman kami sa iba. Yun po ang aming ginagawa. Ayun, Ares. NUJP times ninyong dalawa. Nagkasalitan kami kasi ako'y naging national director ng NUJP. Pero nung napunta naman ako ng Dubai. Okay. So naputol yung term ko doon. Doon naman yung panahon na pumasok sila. Okay. Sige. So napagpatuloy namin. Sila senior namin. Ayun, no. Napagpatuloy yung mga ginagawa. Pero sir, kamakailan lang ay dumalaw kayo sa CFO, nakausap nyo si Secretary Clink Ang. At napag-usapan nyo yata kung ano pa yung mga ibang pwede ninyong gawin, no, para na pagtutulungan natin sa CFO. Meron na ba kayong napagkasunduan na medyo tangible na pwede na nating bigyan ng... Mayroon po kami mga plano na binubuo. At isa na po yung magkaroon, halimbawa, yung lahat ng staff ng CFO mabigyan ng art therapy. Okay. Para naman maawa yung as stress reliever. Then may binubuo pa din po kami. Dito pong may pa-quiz naman ang CFO
tungkol kay Rizal, sa online quiz bee, binigyan po namin sila ng pampremyo ng mga paintings ni Rizal. At may binubuo po din kami sana magkaroon kami ng exhibit na yung 40% ng sold paintings pupunta po sa Balinkbayan or sa Linkapil projects ng CFO. Meron po kasi tayong Kuya Ray, sa CFO, may proyekto kami doon, yung Virtual Centro Rizal. Okay. Para siyang virtual museum. I see. Nakasentro kay Rizal. Jose Rizal, pero pasok na rin lahat ng, kumbaga kailangan kasi yung pagka-Pilipino natin ay bigyan ng lalim yung pag-unawa. So, laking bagay talaga na ito yung pwede ko bang sabihin reincarnation yung Rizal. Tumutulong sa atin ngayon para sa proyektong yan. Ay, lalong-lalo na para sa mga Filipino youth na halos lumaki na talaga sa ibang bansa, ano? Kinakailangan ma-touch base nila yung kanilang roots at history. Okay. At saka malalim na pag-unawa. Yes. Kasi ako, dati rin akong OFW. Minsan kinikilabutan ako pag tinatanong yung mga ibang kasababayan natin na tungkol sa kultura. Hindi makasagot ng maayos, pero yung ibang nationals medyo ang lalim ng root nila sa kultura nila sa sarili nila. Pero sa atin medyo mababaw yung ibang nakakasalamuha. At doon papasok ang CFO at mga aktibidad katulad nila Ginoong Virgilio Quizon. Tama. Yan. Alright, maraming salamat po Ginoong Virgilio G. Quizon sa oras sa pinagkaloob nyo. Alam kong kulang yung oras namin para talagang isa-isahin lahat ng inyong mga accomplishments, lahat ng inyong ginawa para sa ating Filipino community sa Germany. Maging dito, Ares, dito sa loob ng bansa. Sabi mo nga, Ares, saka sabi ko nga, di ba? Baka ito na yung reincarnation ni Jose Rizal, di ba? Ayan. Anyway, maraming salamat. Maraming salamat po, Ginoong Quizon. Ang ating Papio Awardee. Ulitin ko, 2 times po. Dalawang beses na pala. Papio Awardee. Ulitin ko po, yung mga nakikinig sa atin, anong ibig sabihin ng Papio? Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas. So maraming salamat po. Meron po ba kayong mensahe, Ginoong Quizon, sa mga nakikinig po sa atin, sa ating mga Filipino migrants living and working abroad, maging ating mga OFWs? Sana kung mayroon po tayo mga means, tumulong po tayo. Kasi mas masarap ang tumulong. Yun naman kung tayo minsan. I know everybody working in foreign land, especially in Europe, they have all the means. And marami din naman ang tumutulong sa kanila. Mabuhay po tayo.